Saan kayo? Sa mas mahal na Z1000 na mas malakas, or sa Z900 na mas mura, maporma pa din at mas matipid? Grabe, thank you kay Motowell. Okay din na naka Z900, lalo na sa mga first time pala magbi-big bike. What's up guys? Welcome sa panibagong vlog. Init ng lakad ko ngayon. Bala ko sana mag-content ng like and dislike ko dito sa Z1000, kaya lang may sinearch ako na mas trendy na topic. Z1000 o Z900? Tara, pag-usapan natin sa biyahe. Let's go guys. So yun, ulitin ko lang, likes and dislikes sana sa Z1000 yung content eh. Pero mas trendy yung Z900 versus Z1000. Kasi parang yun na talaga yung pinalit ni Kawasaki kay Z1000, sa Z900 saka ZH2. Pag-usapan natin dito sa vlog ko ano nga ba mga pinagkaiba-iba nila at bakit napili nilang hindi na ituloy si Z1 na napaka-format, napaka-pogi pa naman sana at ang dami parang may gusto. Kahit yung mga ZH2 owner like si Boss Reed at si Boss J, may Z1 pa rin, at si Kuya Ever mas trip pa rin yung Z1 dahil sa mas agile, mas aggressive at mas malis or mas maliksi. Boom, boom, boom. Yung mga nag-worry pala sa exhaust and backfire, hindi na po masyadong sitahin dahil 1000cc na to at big bike na po. Basta 400cc pataas, yung mga bawal-bawal na yon na hindi na exempted ang big bikes, by ordinance na po yun ng mga lugar. Kung halimbawa sa Valenzuela, sa subdivision, at kahit na hindi po bawal sa isang lugar, pag nakita nyo pong tahimik bilang pakikisama, eh wag na lang po tayo masyadong bobomba at maingay. Example, sa mga simbahan, hindi naman tayo perfect. Nagawa ko rin naman magkamaling bumomba sa simbahan, pero di ba, hanggat mari, wag na ulitin sa mga liblib na lugar, ganun. Usually kung saan ako nakakabomba sa mga ganitong highway, yung kung saan normal na maingay. Mainit yung panahon pag huminto ka, pero pag umaandar parang kakayanin naman, basta wag lang mahinto. Yun, ganun sana. Hindi na nag-signal, ano. Paano na lang kung baguhan yung rider at nabangga siya sa likod. Nag-signal naman daw siya ng lingon eh, no? Kaya lang last minute na. Sinong lokong naka big bike ang magra-ride ng tanghali? Ito po, si vlogger na si Motowell. Grabe. Napakasarap. Sarap ng 1000cc. The power. Umpisa natin sa engine and power. Z1000 is 1043cc displacement at ang Z900 naman is 948cc displacement. At ang Z1000 ay may 140 horsepower. At ang Z900 naman ay 125 horsepower. So 15 horsepower difference. Pero malaking difference rin po yun. Tapos kung i-explain ko yung power na yun, kung easy 200 kay Z900, kay Z1000 naman quick 200. Di mo mamalayan 200 ka na pagka nagigil ka dito. Totoo lang, kahit tanghali basta may mga ganyang puno palag eh. Pero pagka sobrang open ang highway like expressway and national highway like bypass, huwag kayong ihinto sa sobrang enet. Next nating topic is styling. Mag-alala kung malakas po sa clutch yun. Yes po, malakas sa clutch yun, pati yung bomba-bomba na clutch. Pero for the vlog, at syempre kung may soon may pamalit naman tayo ng clutch assembly, why not? Para mas enjoy sa mga nanonood, diba? Kasi mix yung riding natin. Medyo mata-traffic tayo at magkikwentuhan tayo.
Picture lang ako saglit dito sa Malolos Arco. Ayan, lalawigan ng Malolos, Bulacan. Mabilis lang na pagpipicture. Okay na. Ganun lang ka-lesbi. Diretso na tayo ng Bukawi. Pag diretso natin yan, may daan din dyan sa Philippine Arena sa Bukawi. NLEX ang daan natin. Pero dahil siyempre, maiba naman, MacArthur Gaming tayo. Tignan natin yung sitwasyon ng mga bumabiyahe ng ganito kainit at ka-traffic. So ito po ay Tabang, MacArthur Highway na ulit ito. Diretso na yan ng Monumento. Pag may nagpapabomba, di natin napobombahan dahil traffic. Grabe na ang backfire. Fuck. Ups and bangs. Grabe, sakit nga lang sa dibdib ng pagkakabangs. Uy, shoutout police sa dentista namin. Centro Dentista. Walang hirap dito sa National Highway, no? Palipat-lipat tayo ng linya dahil sa hindi sabay-sabay yung takbo ng mga sasakyan at may mga tumatawid. Sa styling naman po tayo. Makita nyo naman sa C1000, sobrang head turner, sobrang big bike yung dating. Ang botsyog, ang talagang muscular build. Si Z900 kasi, lalo na sa picture, pag titignan nyo, parang mas payat na siya. Pero kapalit naman nun, mas gumaan na siya. At sa personal naman, maganda pa rin ang forma ni Z900. Ngayon po, nasa Poblacion, Giginto na tayo. Nagpas na tayo ng Tabang, Giginto. At ang isa pang maganda kay Z900, naka TFT display, so modern, bago na talaga. Si Z1 simula noon hanggang ngayon sa latest model, kahit yung mga R edition hindi pa po naka TFT display. Tapos sa power modes naman po, may tatlong riding modes si Z900. Isang sports, isang rain, tapos isang rider mode. Si Z1000 po walang riding modes, no? As in raw talaga yung power. Imagine mas malakas to pero walang riding modes. Tapos kahit traction control wala. Buti na lang ABS meron. At pati sleeper clutch, kailangan yun. Kaya lang 2015 na Z1000, wala pang sleeper clutch pero nakakabitan. Tapos dahil mas magaan at mas mababa ang power ni Z900, mas tipid siya sa gasolina. Mas precise yung pagkakagawa ng throttle doon sa response. Smoother. Kaya lakas pa rin sa feeling nun. Sarap. Tapos dahil mas magaan Z900, pwedeng mas maliksi siya, mas hindi nakakapagod dalhin, at saktong-sakto pang daily. Tuka na po ito next added balagtas. Tapos yun, isa pa napapansin nyo dahil matagtag yun sa boses ko, yung suspension, mas malambot yung suspension ng Z900. Z1000, malambutan pa naman to, lalo na tong Z1000 pa lang na edition dahil di pa to naka-all-in sa Brembo, lalo na pag natono. Pero Z900 malambot na agad, no? Tapos parehas po silang walang quick shifter.
Alright, balagtas na po tayo. Shoutout Kuya Ever. Shoutout din dito kay Boss Max. Grabe. Sobrang yummy. Boss Max, para sa ito. Narinig kaya? Kasunod na ito, Bukawi. Tapos Philippine Arena na tayo. Lapit na rin. Isa na lang tayo madaan dito. Dati nakamiyo lang ako dumadaan dito. Napipitin, nagigit-git. Pero okay lang, tipid. Saka enjoy pa rin naman yung journey. At least naranasan natin yung gano'n, diba? Ayan ang yung maranasan naman dito kay Z1000 yung tagtag. Okay, nasa na tayo kay Z900. Pero kahit sinabi ko na walang quick shifter yung Z900, yung SE edition, lalo na yung latest model ngayon, na bago na yung design, meron na siyang quick shifter at up and down pa, diba? Si Z1, for me, kahit face out na, ang pogi pa rin at ang sarap pa rin dalhin. Ito more on sa mga intermediate rider, experienced rider to bagay. Si Z900 bagay siya sa mga beginner pa lang na unang bike, big bike agad. Mas makakapag-adjust kayo. Tapos mas mura si Z900 pagdating sa brand new price, at pati na rin sa second hand price. Alam ko kung pagtatapatin yung model. Ang brand new price ni Z900 is 680,000. Ang brand new naman ni Z1000 ay 710. Sa second hand, ganun lang din mag-range, 450,000, 500,000 pababa. Ito pong year model na nakuha ko 2016, 400,000 pababa ang value. Depende po sa condition. So yun po yung mga price idea. Personal reaction and preference ko naman na nakapag-test ride ako ng Z900. Gaan nga. Tapos ganito rin ang tunog. Pero so ganda tunog ni Z1000. Sarap, grabe. Tapos yun, malayo yung pagkakagaan ni Z900 sa feeling. Lalo na sa turning radius, mas malaki kahit pa paano. Ito kasi maiksi, na pagka naliko nyo ng sagad at napreno, prone na kayo na matumba. Z900, I guess hindi naman basta-basta dahil magaan na yun kahit pa paano. Depende pa rin sa experience ng rider. Ayun nga, mas tipid. Kung pa-daily nyo, mas komportable, mas mura. Insert lang po natin to, kahit ibang part na to ng vlog. Si Z900 po, medyo upright compare kay Z1000, or medyo mas malayo yung manibela niya. Tapos sa Z1000, mas komportable pa ako sa postura ko sa Z1000. Kaya minsan napapaisip, ba't pa nag-Z1000 yung ibang rider? Wala namang tech yun, hindi nga TFT, wala pang traction control, tapos wala pang power modes. Ako bilang Z1000 yung napili ko mag Z1 kasi sa looks talaga, dahil mataba pa rin, big bike looks pa rin, mas malakas. Kung mag Z900 naman ako, dahil matipid at mas madaling dalhin, mas hindi nakakapagod. So Bukawi na tayo. Daling ko lang kayo ng Philippine Arena guys habang nagkakwentuhan tayo. Ganito pala ang feeling makipagsapalaran na Z1. Medyo mahirap ipanggit-gitan, ano? Lalo na kung late ka na, last minute ka na magde-decide para pumasok. Maganda pag may nakita kang open na ganyan, pasok mo na para nasa linya ka na agad. Yun lang. Mahirap dyan, oh. Kanya-kanya mga linyahan. U-turn, may gigilid. Uy, may ka-apply, delegates to ah. Lapit na tayo. Temperature natin kay Z1000 na yan, 101. At yun, mas mainit si Z1000. Grabe yung init guys. Nakakapaso pag manipis lang yung pants nyo, lalo na pag walang pads. Boom, 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 boom. Grabe, sarap ng tunog. Mas bassy. Sa ilaw, hindi ko lang sure kung parehas ba silang sakto lang yung liwanag. Medyo nalabuan kasi ko sa liwanag nung kay Z1000 eh. Kasi yung kay 450NK naka-projector, mas nakalinya. Alright, tara tayo, crossing na tayo ng Bukawi. Oh no, kakaliwa din siya. Lapit na tayo. Yung Philippine Arena na tayo. Yung power dito na malakas si Z900, dito yung sabi nung nag-test ride ng tropa natin si Brother Alexis, kailangan mas mahigpit na yung hawak na dito kasi pwede ka talaga mapabitaw.
Total tayo, marami na nagamit na big bike. Kaya natin yung power. Lapit na tayo. Privilege of big bikes. So may singit, sumasalubong. Lapit na, konti na lang. Sakto pa yung nabunot ko, dalawa. Yun ang pala feeling ni Boss Reed. Kala daw nila si Boss Reed. Sorry na Boss Reed. At sa mga fans si Boss Reed, sorry na, ganda rin kasi ni Z1000 eh. Naisip ko rin naman huwag na mag Z1000 dahil kay Boss Reed na to eh. Pero sakto, nag-XSR 900 siya ngayon. Malay nyo, baka kahit paano magkaroon tayo ng pwesto para sa mga tao na mahilig din manood ng Z1000 motovlogger. Sarap. Fuel consumption nga pala ni Z900, nagka-20 daw yun. Computation naman ng tropa natin na si Boss JMSB na owner ng Z900 dati, 18 to 20. Basta 8 lang yung takbo. Ganun siya katipid. Shoutout na lang natin ng Auto Garage dun, tapos kakanan na tayo dito. Sa mga hindi pa nakapunta ng Philippine Arena, ganyan siya kalaki at ganda. May mga concert dito ginaganap. NLEX na tayo. After ng public road. Z1000 naman, pinakamatipid na sabi sa Google, 15 kmpl. Si Kuya Ever nakapag 17 dahil 80 to 90, 100 lang ang takbo. Clark ang biyahe, breakfast ride. Tapos tayo, pinakamatipid na kaya ko lang sa riding style ko is 13.5. Sleep on pa lang po nun. Tapos nung cut deleted na, 12. Mas lumakas ng konti. Pinakamalwal ko naman 11.5. Di naman siya bumababa doon. Yun naman ang kagandahan. Kaya guys, kung may budget naman kayo, di na nagkakala yung presyo. Saan kayo? Sa mas mahal na Z1000 na mas malakas, na less yung safety features, pero mas maporma? Or sa Z900 na mas mura, maporma pa din, at mas matipid? Comment down below. Kung gusto nyo po i-compare ulit sa Z900, pwede nyo po balikan yung ating pagta-test ride nun na pinatest ride sa atin ng Z9 ni Sir Richard. Shoutout po ulit and thank you. Sarap. After ko maranasan yung National Highway, dito naman tayo sa premium feeling kung hindi traffic, ang expressway. Chill lang tayo. Pag maluwag lang, bira. Ako kahit mabilis ako magpatakbo, hindi ko naman gustong laging mabilis. Gusto ko lang napipil yung adrenaline, yung thrill. Pero not to the point na pilit. Pag binibigay lang ng pagkakataon na maluwag, nasa kondisyon yung motor, ganda yung kalsada, kabisado mo, ramdam mong okay yung mga kasabay mo sa daan, sa ganung way lang. Dahil po yung ganitong motor, kahit di yung sinasadya, mabilis talaga. Ay, kamustahin po natin kayo ulit na naka-ND filter na tayo sa vlog. Small rig po yung pangalan, 1,900 po ang presyo sa Shopee. Nagustuhan ko to kasi hindi na siya palit-palit. 16 to 32 NT, pipihitin mo na lang, variable na siya. CPL na rin. Wow, 6 year na pala ako. At yun nga lang sa C1000, lalo na sa mga beginners, tulad na itong 2016, ito yung pinaka-last na walang gear indicator. Nabibilhan naman siya pero para sa beginner, mahirap yun na walang gear indicator. Mahirap ka pa in. Ako nga nung beginner ako, first time ko sa CB650R, kahit na may gear indicator, nakakalimutan ko pa rin kung nasa gear na ako at napakahirap pag titignan mo pa. So maganda talaga yung makakabisado mo yung gear indicator ng bike mo. Stopover nga pala tayo dito sa Balagtas sa Shell para minom ng tubig.
shoutout na rin natin si Tropang Benedict, Ian Benedict na members ng channel natin. Sarap, grabe. Backfire na ito, kung nag-aalala kayo kung makakasira ng makina. Yes, pagka sobrang lalala ng backfire na hindi nyo naman sinasadya na mag-backfire pero nagba-backfire, doon na talaga kailangan mabahala tayo. Pero dahil nagba-backfire lang siya tuwing sasagad ako ng throttle at niro-roll off ko bigla, yun naman talaga yung cause, eh okay lang yun. Pero hanggat maaari, next month baka sa garage ni Boss Yogi, The Mechanics, doon natin ipapa-fine tune, lagyan ng Jolene, AFR tuning. Grabe, sarap. Punta lang tayo dito sa may ano na to, Shell. Hanap na tayo forking. Pero actually pwede sa mga gilid-gilid na ganito, pwede na para may silong. Tapos Z1000 na ginagamit natin, dual exhaust, AR. Update po, meron tayong GB Racing nakabit namin kahapon nila Boss Dos. Maraming salamat. Pati yung signal light na hindi na mukhang malaki, parang yung sa bagong edition na. Alright, tapos vlog natin yan soon, pati yung mga accessories na kinabit natin. Tapos yung AR exhaust natin parehas na kabilaan, nabili na natin. Tapos kahapon medyo nabata ko to, malaki na yung space dito, hindi na dikit na dikit. Sana okay yung pagkaka-declare ko ng topic natin sa Z900 or Z1000. Naka-vlog ka, sir. Yun. Okay lang ba? Okay na, okay, sir. Kilala mo pala yung kaibigan ko. Si Dan Gris sa STI. Oo, sir. Kaibigan ko yun. Kaibigan din namin yun, gumawa pa kami music video nun eh. Oo nga, sir. Kaya daw nag-shoot ng MV niya, yung sa ano, yung pandemic. Ano sabi niya sa channel? Di niya yata alam na may YouTube channel ako eh. Oo, hindi yata, sir. So ito si Ian, na members natin. Ay. Picture tayo doon, picture ka doon mamaya sa bike. Pagka ano. Sige, sir. Sige lang. Kapuan mo mamaya. Di ko napansin yung helmet. Buti ako napansin mo, sir. Eh ano eh, parang kung sino yung lilingon-lingon tas kakarating lang, mahulaan mo eh. Nagulat ako. Pag tingin ko na ano, sir, FB nandito ka. Pero na eh, biglaan din eh. Hindi ko rin sure kanina eh. Sino yung EJ? Nandito rin yan, sir. Si EJ, kahit eh. Sa atin ko, nakapunta ako mamaya. Ang init, nagra-ride ka, sir. Ulan mamaya. Kaya tinagap. Maulan na yun. Ano yun, natatrack mo din, sir? Tinignan ko lang sa ano, kung ganun sa akin. May sticker na din sa makas. 30 minutes na kami nakapagkwentuhan ni Brother Ian. At ngayon, bago ako umalis, sakyan niya yung motor at makapagpa-picture. Yan o. Tara. Thank you kay Brother Ian. Naka-members yan sa atin. Tapos 129 pesos pa. Ano. Salamat. Kahit 25 na lang next time. Uy! Kaya. Kaya. I see yung turning radius niya. Hindi na mo lang. Medyo maning switch ah. Height ko 5'6". Medyo ganito yung... Okay na, sir. Patayin ka na. Ang lakas. Ang sarap. Solid. 5'6" ako, tapos yung paa ko ganito. Ayan. Kayang-kaya. Kayang-kaya para kasi pag traffic, no? Mahirap. Ano siya? Magaan lang pag tinatayo pa lang. Kaso mukhang mahirap din. Soon, matetest ride mo rin yan. Oo, ikot mo susunod. Unti-unti natin. Para may sir. nilolook forward ka. Grabe, thank you kay Motowell. Shoutout and subscribe na kayo. Shoutout ulit sa'yo, Jasmine Pagsanhan. I love you so much. Yun o, kikiligin mo nga nasa comments yan. So, ayun. Picture lang pala kita. Sobrang bait ni Sir. Promise. Di nyo akalain na hindi siya motovlogger, sobrang down to earth. Pero balik mo na sa 25. Sa akin okay lang yun, wala naman problema. Basta masaya ako sa mga nakikita ko sa kanya, tsaka sa pag-improve ng channel. Yun, masaya din ako na nakakatulong kasi looking forward din ako sa sarili ko na maging motovlogger someday or Soon, may susuporta din sa'yo. big bike. Isa na rin kami doon, pagka naging tropa mo kami along the way. Sobrang solid. Nakikita ko yung tropahan nila, sobrang solid din. 1, 2, 3. Okay, next. Yun. Selfie tayo. Sige sir. Tapos ako yung nakasakay, ikaw nakatayo. Oo.
Iba-iba talaga ang ngiti ko pag inline ko. Grabe ito na pag-start ano? Ano palang may add mo sa topic na kung C900 or Z1000 yung pipiliin nila? Para sa akin, mas gusto ko talaga J1 eh. Siyempre, 1 liter bike na yan eh, 1000cc. Mas maangas kasi ito eh, para talaga siyang predator look. Pa ito, nakasungit yung nakagano. Galit na eh, no? Sama natin sa vlog yan. Thank you, brother, sa opinion. Yun, thank you, brother Ian. Baka umuwi mo na ako cut ko sa bahay kung ano yung mga pagsasabi ko na about sa Z900 at Z1000. Para may add pa ako. Kung pupunta ako mamaya sa Bustos at masama natin sa dulo ng video na mapakita natin si brother EJ na mabibigyan daw tayo ng gloves. Maraming salamat. Sana po natuwa kayo sa topic natin ngayon about dito sa Z1000 at Z900. Okay din na naka Z900 lalo na sa mga first time pa lang magbi-big bike. Kasi pag Z1 agad medyo mahihirapan din talaga. Pero kung kakayanin, mas enjoy na lalo. Bigat lang talaga sa kainit ng makina at power modes. Pati yung mga technology. Lalo na yung bago, may quick shifter na, diba? Pwede ako mag Santa Rita eh, pero dito na lang, maiba. Sarap. At sa member na rin, shoutout tayo kay Ivan, kay Boss Dos, kay Maki Manayon. Boss Marvin, shoutout po. Lagi nyo ma-enjoy yung mga motovlog natin. Dito lang muna tayo. I-recondition pa natin si Z1 at yung mga ilalagay pa tayo. Tapos soon biyahe na tayo. Shoutout natin kayo dito sa Shelta Bank. Grabe naman talaga yan, napakasarap. Grabe ang traffic. Kanto yan eh, kaya di natin tinuloy. Paglagpas ng kanto, saka tayo sumingit ulit. Announce ko lang na ito muna yung last na latest upload natin dahil mag-upload muna tayo ng mga pending backlogs edit natin like yung 450NK na pinablog sa akin dahil for sale na po, upgraded ng accessories, tapos susundan natin ng accessories naman ng Z1000. Tignan nyo, bakit mas mahal yung accessories ng 450NK compare sa Z1000 na mas mahal at mas malakas na motor? Alamin natin sa susunod na upload. Tapos after natin na i-showcase yung binlog nating 450NK na gold kay Brother Ru, shoutout. Ang next po nun, Z1000 ulit, ibimit naman natin yung NK crew sa Lakeshore bago sila mag-ride sa Maliko. And yun, finally, masasali na rin tayo sa GC nila dahil gumawa na ako ng personal account na Motowell para sa mga groups and GC. And shoutout ulit Sir Paul, President ng NK crew. Sana maabangan yung upload natin doon. Kay Brother Joben, Brother Marvin, and shoutout po sa inyo. Kita-kits ulit sa NK crew sa mga tambike soon. Recondition lang natin yung motor.
And thanks ulit Brother Rose sa pagpabag ng 450NK mo. Sana po panoorin nyo pa rin yun dahil pinaghirapan ko pa rin po i-edit. Iyak no. Pag di ko po kayo na shoutout sa next vlog po ulit masya-shoutout ko kayo. Shoutout kay Oxton Gaming. Sayang di tayo nag-abot sa Shell, papapicture sana ako. Pero pa-shoutout na lang next vlog idol. Ride safe. Salamat. Ayan, shoutout sa'yo Oxton Gaming. Shoutout kay Rai Kawi. Yun ba yung tamang basa doon? Yan, or Rai. Another video quality. Shoutout po. Ayan, shoutout po. Salamat. Shoutout kay Vladis Club Corazov. Nice content bro. Pa-shoutout next vlog. Sana magawan rin kayo ng maintenance cost reveal ng Z1000. Meron na po tayo ng DIY change oil. At next vlog, mag-change oil po ako ulit. Motol naman po yung gagamitin natin. Sana mapanood po yan brother. Para sa next na maintenance is meron kang idea. Shoutout kay Hichiko Castro. Pa-shoutout bossing. Malarid ang tunog ng Z1000. Napakapogi. Salamat brother. Manifesting daw po siya na sana makabili ng 450NK. At ayun, sa mama po ni Ichiko, pabili daw po si Ichiko ng 450NK. Shoutout daw po. Pero sana mabilan ka ni mama mo. Congrats sa agad at enjoy sa magiging bike mo nun. Shoutout kay 9 Evolving. Congrats po, happy for you na sa wakas nakamit mo na yung pangarap mong motor. Kayo ang inspirasyon ko pagdating sa pagmumotor. Ngayon nakikiram lang muna ako ng motor scoot para masanay someday. Magkaka-big bike din ako at magmo-motovlog. Yun no, papanoorin din kita pag nag-motovlog ka na. I'll meet you someday when it happens na. Salamat ulit sa inspirasyon at masaya po ako para sa inyo idol. Maraming salamat din 9 Evolving and ride safe din palagi. Yan, kung di po kayo na shoutout ngayon, huwag po kayong mag-alala. Mas shoutout pa rin po natin kayo sa mga next upload. Comment lang kayo at sana makasubaybay po kayo. Tapos yung sa NK Crew, nagtakip tayo ng speed dahil medyo nag-overspeed tayo doon. Sa mga members, wala pong takip yung speed. Kaya po sa mga gustong magpa-members, 25 pesos lang po monthly para ma-check nyo yung mga private videos natin na para sa inyo lang, special only. Tapos soon, maglalagay din ako ng mga tutorials dyan for motovlog. Private lang din po, for members only. Maraming salamat sa panonood. See you on the next vlog. Balik tayo sa NLEX. Sarap. Salamat sa mga maabot sa dulo ng video natin.